Hello mga sukeks! Long time no upload. So for today's video, gagawa tayo ng sheet cake na Taylor Swift ang theme. Ang size ng baking pan na ginamit ko dito ay 9 by 12. And ang request po ng ating client ay Choco Moist Cake ang flavor. So prepare muna natin ang icing natin gagamitin. So ang color ng icing natin dito ay beige or yung parang nude ang color. Then gagamit din tayo ng darker brown. Sa food coloring naman, as you can see, gumamit tayo ng Chef Master na Back Eyebrow. So ganito ako gumawa ng aking sheet cake. Syempre tatanggalin muna natin yung baking paper sa ilalim and itatransfer ko yan sa isang malinis na parchment paper ulit para naman mamaya yan yung hahawakan ko para i-transfer naman sa ating magiging packaging. Spread lang natin yung icing niya sa top. So alam natin na ang sheet cake, kapag sinabing sheet cake, ang alam ko ay sa ibabaw lang din yung icing niya, then yung nasa ilalim ay wala na. Pero depende yan kung anong request ni client. Meron din naman akong nakikitang ibang baker na pati yung ilalim or buong cake ay kinocoat nila ng icing. So, case to case basis ito. Pero sa case ko, eto lang yung gagawin natin. Sa top lang talaga yung ating frosting. So, ganito lang ako magpakinis ng ating sheet cake gamit ang offset spatula. Ayan, ginaglide ko lang siya dyan. Alalay lang yung diin ng spatula dyan sa icing para hindi naman makalbo or matanggal yung mga nilagay nating icing. Then, ililipat na natin yan sa ating cupcake box na ang size ay 9 by 12. Ayan yung box ng aking cupcakes mga sukeks na 12 pieces ang laman. As I mentioned kanina, gagamit nga tayo ng 2 shades of brown. Ito na yung pinaka-darker na brown. So, ilalagay natin siya as border sa ating sheet cake. Para naman ma-achieve natin yung ganitong color, yung icing ko kanina na nilagyan ko ng kaunting brown, dinagdagan ko lang siya ng more brown na food coloring. Sa piping tip naman, ang gamit natin dito ay piping tip na 4B. After ng border, maglalagay lang tayo ng mga silver drudges dyan sa ibabaw. So, eto na nga, gagamit tayo dito ng edible print. Yan ay pinaprint ko kay Miss Charis Barameda. Si Miss Cha, thank you so much Miss Cha. Sinabi ni Miss Cha na dinalawan niya yung copy para hindi daw masayang yung space and meron akong extrang copy. Thank you so much Miss Cha. Kapag kailangan ko talaga ng mga edible print, kay Miss Cha talaga ang takbuhan ko kasi wala pa naman tayong pang edible print. Ginupit lang natin yung mga sides nito kasi si Taylor Swift lang naman yung kailangan natin. So isa lang yung gagamitin natin. At dahil nagutom ako, kinain ko yung ayan, papakita ko lang sa inyo na edible nga yung ating paper. So ayun, kung tatanungin nyo ko kung anong lasa, para siyang ostia. Ostia ba? Yung ostya? Ostia. Basta yung parang lasang ano siya, yung, alam niyo yung pag nagka-communion, yun. Ganun ang lasa. So going back sa ating ginagawa, ayan, kumuha lang ako ng fondant, tapos ilalagay natin yan sa likod ng ating edible print para naman hindi direct yung ating print sa ating icing. Kasi sensitive yung ating print sa mga basa-basa na yan. Uy, anong basa-basa? Ang pinandidikit ko pala dito mga sukeks ay yung edible glue na ginawa natin. Ito ay Tylose powder and hinaluan ko ng kaunting tubig. Then ang magiging outcome niya mga sukeks ay yung parang paste siya. So sakto lang siya dito sa ating pang edible print para hindi siya masyadong basa. And then ayan na, ready na ang ating pang topper sa cake. So dito naman gagawa tayo ng pang dedication na fondant. So ayan yung aking molder sa ating mga letters. So nabili ko yan sa Shopee. Yung silicone molder na yan ay bihira ko lang gamitin kasi mahirap siyang gamitin. I mean, matagal bago ka makagawa ng mga letters. Nagagamit ko lang talaga siya kapag mga time na sinisipag-sipag ako, ganun. Lagi ko kasing ginagamit yung ating cutter or yung letter plunger kasi mas madali yun. Ipapunch mo lang or ididikit mo lang sa fondant tapos tatanggalin mo, okay na. Unlike dito sa molder nitong mga letters na to, kaya nga hindi ko na finilm kasi ang tagal bago matapos. Para maging gold naman, ayan, gumamit lang ako dyan ng gold dust. So, walang ibang halo. Ayan. Direct naman yan sa ating fondant nilalagay. Powder talaga siya, pure. Tip ko sa inyo mga sukeks, kapag gagawin yung gold yung ating mga letters, gamit na kayo ng fondant na color yellow. Para mas mabilis niya ma-achieve yung pagka-gold. Ayan. Ilagay na natin si Taylor Swift dyan sa ibabaw ng ating cake. And yung ating dedication na, 'cause when you're 15. Ayun, kumanta pa nga. Pero ako talaga ay isa ding Swiftie mga sukeks.
kung hindi nyo alam. So ayan, naglalagay na tayo ng pearl dragées dyan na silver mga so-cake. So eto ang tanong ko, ilang pearls or ilang dragées ang nilagay ko dyan sa palibot ni Taylor Swift? I-comment down nyo na yan, and ang makakahula ng tamang sagot ay syempre merong pa-premyo. So ayan, fast forward na natin ng bonggang-bongga kasi baka after 5 years pa tayo matapos kakalagay ng ating mga dragées dyan. At dahil nga pang 15 years old itong ating cake, ayan, maglalagay din tayo ng 15 na candle. I mean 1 and 5. So ito na ang final look ng ating cake. Thank you so much po, Miss Lorraine!